Alam nyo ba, halos lahat ng bagay sa paligid natin, mula sa kape na iniinom natin hanggang sa cellphone na gamit natin, ay dumaan muna sa dagat para makarating sa atin. At sa likod ng malawak na sistemang yan, may isang higanteng industriya na madalas hindi natin napapansin. Ngayon, sisilipin natin ang mundo ng Greek shipping, isa sa pinakamalalaking puwersa sa ekonomiya ng buong mundo. Ito yung tinatawag na invisible backbone ng ating mundo. Araw-araw, pinapaandar nito ang kalakalan sa buong planeta. Isipin nyo, kung hihinto to, titigil din ang daloy ng halos lahat ng produkto. Pero, madalas ba nating naiisip kung sino ba talaga yung mga taong nagpapatakbo ng mga dambuhalang barkong ito? Okay, simulan natin sa isang numero. 5,691. Yan ang bilang ng mga barko sa fleet na pag-aari ng mga Griego. Grabe, di ba? Isang napakalaking armada. At yung fleet na yan, katumbas yan ng 20% ng buong global shipping capacity. Para mas madaling maintindihan, ibig sabihin yan, isa sa bawat 5 container na naglalakbay sa karagatan ngayon ay nasa isang barkong pag-aari ng Greek. Ganyan kalaki ang impluensya nila. So, global powerhouse sila. Pero ano naman ang epekto nito sa sarili nilang bansa? Well, ang industriyang ito nag-aambag ng 7 hanggang 8% sa kabuuang GDP ng Greece. Hindi yan biro, malaking-malaki ang naitutulong yan. Sige, tingnan muna natin yung big picture. Ano ba ang sabi ng industriya mismo tungkol sa sarili nila? Ito yung pananaw, kumbaga mula sa itaas. Ito yung opisyal na linya. Para sa Union of Greek Ship Owners, ang industriya ay isang matibay na haligi ng kanilang ekonomiya. Ang focus nila ay sa paglago, sa mga trabaho na ibibigay nito at sa pambansang kaunlaran. Ang ganda pakinggan, di ba? Malalaking numero, magagandang salita. Pero teka, sa likod ng lahat ng yan, may mga tao. Sino ba talaga sila? Ilipat natin ang tingin natin mula sa mga numero ng ekonomiya papunta sa mga marino na siyang nagpapaandar ng lahat ng ito. Bago tayo dumiretso sa mga kwento nila, kailangan muna nating alamin ano ba ang dapat ang mga karapatan nila. Kasi meron yan may isang pandaigdigang pamantayan na ginawa para protektahan sila. Ito yung Maritime Labor Convention ng 2006 o MLC. Isipin nyo na lang, ito yung parang Bill of Rights para sa lahat ng seamen sa buong mundo. Mula sa sahod, oras ng pahinga, hanggang sa kalusugan nila, dapat sakop lahat yan para masigurong patas at disente ang kalagayan nila sa dagat. At hindi ito bagong-bago ha. Mahigit 1 dekada na itong ipinapatupad sa Greece. So, andyan na yung batas. Ang malaking tanong, yung batas ba na nakasulat sa papel pareho sa nangyayari sa laot? Ngayon, pasukin na natin ang loob mismo ng mga barko. Titingnan natin kung ano ba talaga ang totoong sitwasyon base sa mga natuklasan sa isang pag-aaral tungkol sa buhay ng mga marino. Siyempre, may magandang side din naman. Para sa mga senior officer tulad ng isang master o kapitan, malaki talaga ang sahod. Sabi nga sa isang interview, dahil sa kita niya, nabibigyan niya ng magandang buhay ang pamilya niya. So, malinaw, may positibong panig, lalo na para sa mga nasa mataas na posisyon. Pero, eto na ang kabilang mukha ng kwento. Ayon naman sa isang crew manager, oo, dumarating yung regular na sahod, pero yung mga bonus, madalas daw na-delay. At hindi to maliit na bagay. Para sa maraming marino, malaking parte ng inaasa nilang kita yung mga bonus na yun. So dito natin makikita ng mas malinaw yung problema. Sa taas, para sa mga senior officers, maganda ang sahod. Pero pagdating sa mga junior officers, hindi na raw ganun ka-attractive. Idagdag mo pa dyan yung mga bonus na laging huli kung dumating. Malinaw na mas komplikado ang kwento ng sahod. At hindi lang pala sahod ang usapan Lumabas din sa pag-aaral yung iba pang mga seryosong issue. Kulang na kulang sa pahinga, sobrang mahal at bagal na internet para makausap ang pamilya, at minsan hindi sila pinapababa ng barko para makatipid ang kumpanya. Pero ito ang pinaka-nakakabahala. May mga report daw na pinepeke ang mga papeles para lang pumasa sa mga safety inspection. Pakinggan nyo to galing mismo sa isang chief engineer. Sabi niya, dahil sa sunod-sunod na trabaho, napipilitan silang manatiling gising kahit sa loob ng 36 na oras. Grabe! Isipin nyo yon, 36 hours, hindi na yung basta pagod lang. Delikato na yan para sa kalusugan at kaligtasan nila. So, ayan na. Malinaw na may dalawang realidad na nagbabanggaan. At ngayon, pagtatagpuin natin sila.
Dito natin makikita ng kitang-kita yung malaking agwat sa pagitan ng kung ano ang nasa batas at kung ano ang totoong nangyayari. Sa isang banda, yan ang corporate image, makintab, professional, pang-world class. Sa kabilang banda naman, yan ang buhay sa laot, mas komplikado, mas personal, puno ng mga totoong tao at totoong hamon. Dalawang mundo, parehong nag-e-exist. So, para malinaw, heto yung dalawang panig. Sabi ng industriya, sila ang haligi ng bansa na nagbibigay ng magagandang oportunidad. Pero sabi naman ng mga karanasan on the ground, may malaking agwat sa pagitan ng batas at ng totoong buhay, kung saan madalas nauuna ang pagtitipid kaysa sa karapatan ng tao. At tingnan natin maigi itong pagkakaiba. Karapatan, dapat may sapat na pahinga. Katotohanan, umaabot ng 36 oras na gising. Karapatan, dapat makababa ng barko sa pantalan. Katotohanan, hindi pwede kasi dagdag gastos. Karapatan, dapat may akses sa komunikasyon. Katotohanan, sobrang bagal at mahal. Bawat linya dito ay parang isang pangakong hindi natutupad. Dito na tayo sa huling bahagi. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng to? Ano ang epekto nito sa mga taong nasa mismong sentro ng buong industriyang ito? At ang tanong, bakit ito nagpapatuloy? Isang salita, takot. Sabi nga ng isang safety manager, takot na mawalan ng trabaho. Kasi kahit may karapatan kang magreklamo, kapag ginawa mo yon, baka bukas wala ka ng kabuhayan. Kaya ang resulta, marami ang nananahimik na lang. Sinasabi nila na ang shipping ay isang industriya na hindi natutulog. At totoo yan sa dalawang paraan. Una, dahil hindi talaga tumitigil ang daloy ng kalakalan sa mundo. At pangalawa, dahil sa mga taong literal na hindi pinapatulog para lang umandar ang lahat ng ito. Kaya sa huli, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa bawat produktong binibili natin, sa bawat online order na dumarating sa pintuan natin, may kwento sa likod niyan. Isang kwento ng isang dambuhalang sistema at ng mga taong nagpapanakbo nito. So, ang tanong para sa ating lahat, ano nga ba ang tunay na halaga ng pagpapanatili sa pag-usad ng ating mundo?